Hello po sa lahat ng aking tagapakinig. May bago na naman po akong kwento para sa inyo. Ito ay isinulat ng isa sa magagaling na writer na si Miss Daragang Magayon. Ito ay pinamagatang Mansyon ng Cruz di Sagrada. Paunawa, ang kwentong inyong matutunghayan ay kathang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa mga pangalan, lugar at pangyayari sa tunay na buhay ay di sinasadya. At anumang pagkakahawig sa kwento ng iba ay nagkataon lamang at di rin sinasadya. Umpisahan na natin ang ating kwento. Padabog na isinara ni Ashley ang pinto ng kanyang kwarto. Sobrang sama ng kanyang loob sa kanyang mga magulang. Nasasaktan siya sa mga nangyayari ngayon sa kanilang pamilya. Ano't kailangan pang umabot sa hiwalayan ang simpleng misunderstanding ng mga ito. Ngayon tuloy ay siya ang naiipit sa hidwaan ng dalawa. Ngayon ay kailangan pang umabot sa korte ang pag-aagawan ng mga ito ng custody sa kanya. Wala siyang magagawa dahil 12 taong gulang pa lang siya. Mamayang gabi na ang alis nila papuntang hasyendang pagmamay-ari ng kanyang ama. Ihahatid lang daw siya nito roon at babalik din ito kaagad sa Maynila dahil kailangan asikasuhin ang tumatakbong kaso ng pakikipaghiwalay nito sa kanyang ina. Agad siyang nagpunas ng luha, saka pumasok sa kotse ng walang kibo. Bit-bit ang kanyang bag. Tahimik siya hanggang nakatulog siya sa biyahe. Nagising na lang siya sa isang mahinang pagyugyug. Nakarating na rin pala sila sa wakas. Hindi agad sumunod si Ashley sa ama nang pumasok ang mga ito sa loob ng bakuran kasama ang kanyang yaya at asawa nito. Nakarinig kasi siya ng tila yabag ng kabayo sa may likuran ng bahay. Pupuntahan sana niya ito nang tawagin siya ng kanyang daddy upang muling magpaalam. Bagsak ang kanyang mga balikat na pumasok sa loob. Pumunta muna siya sa pansamantala niyang kwarto habang si Manang Susing naman ay dumiretso sa kusina. Pasalampak siyang humiga sa kamang naroroon. Hindi man ito kasing lambot ng kama niya sa Maynila, sapat na rin ito upang makatulog dahil sa pagod at stress. 10:30 na ng umaga nang muli siyang magising. Pagkatapos magpalit ng damit pambahay, ay naisipan niyang maglakad-lakad. Hindi niya namalayang napalayo na siya sa kanilang mansyon. Nagulat pa siya nang may marinig siyang umiiyak na bata sa may likuran ng akasya. Dahan-dahan niya itong sinilip. Nakita niya ang isang batang lalaking tansya niya ay kaedad lamang niya. Nakapantalon ito ng tila makaluma at ganon din ang long sleeve nito. Duguan ang doon nito na tila naumpog sa bato. "Bata, nauntog ka ba rito sa bato?" tanong niya at tuluyang lumapit dito. "Siguro, nahulog ata ako sa kabayo." Tinanaw ni Ashley ang kabayo nitong hindi naman lumayo. "Marunong ka rin mga bayo?" ngiting tanong niya. "Tinuruan ako ni Papa noong 8 taong gulang pa lang ako. Ang kabilang yan,
Sa amin yan. Ani naman nito, sabay turo sa malawak na lupaing kanugnog ng lupang sakop nila. Napangiti si Ashley nang yayain siyang mga bayo nito. Masaya siyang isinakay ng bagong kaibigang si Gabriel at inilibot sa mga magagandang lugar na malapit sa kanila. Dinala rin siya nito sa bungad ng hasyenda na pagmamay-ari umano ng pamilya nito. Hapon na inihatid siya ni Gabriel malapit sa kanilang mansyon. Sa kabilang banda, alalang-alala na si Manang Susing at Mang Tasyo. Ashley! Sigaw ni Manang Susing. Diyos kang bata ka! Saan ka nagsusuot ha? Kanina pa kami naghahanap sa'yo. Oh, nasaan na yung kausap mo? Anang matandang babae nang makalapit sa kanya. Nagtataka naman si Ashley. Hindi man lang niya napansin na umalis na ang bagong kaibigan. Nahiya ho siguro, Manang. Umalis na po. Aniya. Nang gabing iyon ay maagang nakatulog si Ashley. Dala ng pagod sa pangangabayo at pamamasyal. Kinaumagahan ay sabik siyang bumalik ulit sa may puno ng akasya. Isinama siya ni Gabriel sa mansyon ng mga ito. Bungad pa lang ay mapapansin na ang nakakatakot nitong aura dahil sa kalumaan. Ang laki din ng bahay niyo, no? Saan ang kwarto mo? Punan niya. Napansin niyang biglang lumikot ang mga mata ni Gabriel. Dito lang tayo sa sala. Anito nitong habang tila takot na takot. Bakit? Usisa ni Ashley. May mga multo ritong nagpaparamdam. Doon sa katabi ng kwarto ko, may multo na babaeng nakabitay. Sa kwarto rin ni Mama at Papa, mayroon ding lalaki at babaeng parehong duguan. Minsan pa nga, nakakarinig ako ng mga daing ng mga multo, kaya tuwing anihan lang ako dito. Paliwanag nito. Tila naman sinakloban siya ng kilabot sa narinig. Labas na nga tayo, tinatakot mo ko eh. Kinikilabutang ani niya. Mabilis lumipas ang oras at hapon na. Bago umuwi ay inimbitahan siya ni Gabriel para sa isang pagtitipon sa mansyon ng mga ito bukas ng gabi. Kinabukasan, alas 7:30 pa lang ng gabi ay handa na si Ashley. Kasama si Manang Susing ay sabik siyang nagtungo sa sinasabing party ni Gabriel. Malayo pa lang ay tanaw na nila ang mansyon na halos nagniningning dahil sa mga pailaw at palamuti. Ngunit nagtataka siya na tila costume party na may makalumang team yata ang kanilang dinaluhan. Pati mga ilaw ay de gasera. Hindi ito nasabi ni Gabriel kahapon sa kanya. Gabriel! Tawag niya. Ashley, buti nakapunta kayo. Magandang gabi ho. Ani nito kay Manang Susing na sinabayan pa ng bahagyang pagyuko ng ulo. Ipinakilala sila ni Gabriel sa mga magulang nito at kapatid. Magiliw namang bumati ang mga ito sa kaibigan ng anak. Habang nakikipagkwentuhan siya, ay tahimik lang na nagmamasid sa kanya ang kanyang yaya. Mag-aalas 9 na
nangyayain siya ni Manang Susing na mag-CR. Patalilis silang umalis sa bulwagan at halos nagkaligaw-ligaw sila sa paghahanap ng ladies' room. May mga malalaking painting pa silang nadaanan bago narating ang kanilang hinahanap. Nang pumasok ang kanyang yaya sa ladies' room na makaluma rin ang estilo, ay nagpaiwan siya sa labas at nag-osyoso sa mga paintings na nadaanan nila sa pasilyo. Ngunit biglang nagsitaasan ang kanyang mga balahibo sa kilabot nang makita niya ang mga taon sa painting ng pamilya ni Gabriel. Bigla ang salakay ng di maipaliwanag na takot sa kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Ang party na dinaluhan nila ay party pala ng mga multo. Patunay ang taon na nakalagay sa pinakahuling painting ng pamilya kung saan naroon din si Gabriel. Suot pa nito ang makalumang damit na suot-suot nito ngayon sa party. Maging ang mga suot ng pamilya nito ngayon ay yaong mga suot ng mga ito sa painting na iginuhit noon pang taong 1923. Pakiramdam ni Ashley ay biglang bumagal ang kilos ng lahat. Parang itinulos siya sa kinatatayuan at hindi makakilos. Parang nais niyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Halos mangatog pa siya nang biglang may malamig na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang si Manang Susing lang pala iyon. Namumot lang niyaya na niya itong umuwi, ni hindi na niya makuhang bumalik sa bulwagan kung saan naroon si Gabriel at ang pamilya nito na nagsasaya sa masaganang salo-salo at malamyos na tugtugin. Nagtataka man ay sumunod na sa kanya ang kanyang yaya. Pagdating sa kanila ay sinabi niya kay Manang Susing ang kanyang natuklasan. Sa pagtatanong niya sa kanyang ama nang dumating ito kinabukasan ng umaga, ay nalaman nilang ang pamilya ni Gabriel ay dati palang may-ari ng Hacienda El Cruz de Sagrada. Hango ito sa kanilang apelyido. Taon-taon ay nagkakaroon ng kasiyahan sa mansyon. Tanda ng pasasalamat sa masaganang ani. Mahal na mahal ng mga tauhan nila ang pamilya Cruz de Sagrada dahil sa kabaitan ng mga mag-asawang Kalista at ng kabiyak nitong si Anton Cruz de Sagrada, maging ang mga anak nito. Taong 1923, sinalakay ng mga bandido ang Hacienda Cruz de Sagrada. Isang kalunos-lunos na masaker ang naganap sa mansyon na iyon. Pinatay ng mga bandido ang mga tao na dumalo sa selebrasyon ng pasasalamat at walang itinira, maging ang mag-asawa na sa mismong kwarto ng mga ito pinatay. Ang anak na babae naman nito ay ginahasa muna bago ibinitay sa kwarto nito. Si Gabriel ay nakatakas sana sakay ng kabayo nito, ngunit naabutan din ng mga lalaki sa boundary sa may puno ng akasya
sa malaking bato. Doon ito nabaril at nahulog, kasabay ng pagkabagok ng ulo nito sa bato. Ang sinasabi nitong mga multo ay multo ng mga magulang nito at ng kapatid na babae at lahat ng namatay sa loob ng mansyon. Kaya pala hanggang sala lang ito dahil doong parte ng mansyon siya huling nakitang buhay. Kaya rin lagi itong nasa boundary dahil doon ito namatay. Ika-100 taon ng kaniyang kamatayan ngayong araw. Kaya pala tila makaluma ang lahat-lahat sa mansyon, maging ang mga taong nakita nila kanina ay mga multo na rin. Nalaman din nila ng kanyang yaya na si Manang Susing na taon-taon tuwing anihan ay nagpapakita ang batang si Gabriel sa mga nagagawi sa lupaing dating pagmamayari ng pamilya nito. Kasabay ng paglitaw din ng makaluma ngunit magarang mansyon ng Cruz de Sagrada. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Wakas. Nais ko lamang po magpasalamat sa aking writer na si Miss Daragang Magayon. Thank you so much, Sisi, sa napakaganda mong kwento. Nais ko lamang po i-shout out ang aking mga kaibigan na laging sumusuporta sa aking mga kwento. Ito po sila, Bebe Ara, Marilu Rojas, Daragang Magayon, Ronnie Lubari, Aldrens TV, Badal Reyes, Binibining Imahinasyon, at sa mga bago kong tagapakinig na sina ang Pahina Channel at Kwentong Creepy Channel. Sa nais po magbahagi ng kanilang mga kwento, mag-send lamang po sa aking Gmail account. Ilalagay ko na lamang po sa description box. Kahit anong uri ng kwento, love story with moral lesson, kababalaghan man na karanasan, o horror story. Sana po nagustuhan nyo ang aking kwento sa araw na ito. At para masubaybayan ang aking mga kwento, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin ang bell o notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong upload na video. God bless everyone and always keep safe. Mwah!